afternoon mga ka-Harv. Welcome sa Harv TV. Kumusta po kayo dyan? At thank you po sa lahat ng nagsusubaybay sa ating channel. Pauwi na tayo ngayon. Natapos na ang Tuesday. Kanina nag-i-snow ng umaga. Tapos ngayon medyo okay na yung wala na yung snow. Malinis na yung kalsada. At safe na magmaneho ngayon kumpara kanina. Mabagal lang tayo kanina. So, pag-uusapan natin ngayon about cars. Kung anong suggestion ko, yung base sa opinion ko lang po, no? At bakit yun ang yun ang gusto ko. Bakit kung ano ba maganda, brand new or second hand na sasakyan. Yan ang pag-uusapan natin. At oops, mahirap pagka nagmamaneho ka kung ano-ano na lang yung mga sumasalubong sa'yo. Ngayong hapon po ng Martes, magandang hapon po sa inyong lahat. So sa akin po, kung brand new or second hand, depende po kasi sa sa sitwasyon nyo. Pero pag bago lang po kayo dito sa Canada, ang isasuggest ko po second hand muna. Kung ang purpose nyo po ay from point A to point B, mag second hand po kayo muna. Kasi kailangan nyo, di pa kayo sanay sa driving dito sa Canada, no? Yung driving law, rules and regulations sa kalsada. Hayaan nyo munang kasi pagka brand nyo po at na-aksidente kayo, medyo malaki pong gastos, no? At saka pag bagong driver ka rito, lagi ko nasasabi sa vlog ko, mahal po yung insurance. Depende pa yan sa lugar, sa province mo. So pag second hand, tas bago ka, medyo mas mababa yung insurance mo. Kaya kadalasan ng mga nasa Canada na, sinasuggest po na second hand ka muna, no? Kahit maaari nga yung yung pinakamura na reliable na sasakyan. Usually Toyota, Honda, yan ang mga reliable na sasakyan. Japanese cars. At binigyan ako ng advice nung kaibigan nating Canadian na mekaniko, dati kong kasama sa work. Iwasan ko nga daw ang American cars. Kasi kung ayaw ko magkaroon ng problema yung sumakit ang ulo ko. Which is true nga, no? So lahat po ng yung dalawang naging sasakyan, parehong Japanese car, wala po akong naging problema. Yung una, Honda Civic 2011, wala po akong naging problema doon. Tapos sunod nung nag-brand new na ako, yung Nissan Rogue, Japanese car din, mas mura kumpara sa Honda at Toyota. Wala akong naging problema. Tsaka ako na nagme-maintenance kasi nga mayroon magtiwala sa sa dealership at saka sa mga garage dito. Minsan dinadaya ka. So kung ginagawa ko yun, YouTube University. Search ko lang yung model ng sasakyan ko, tapos kung anong maintenance yung gusto ko. So pagka legit na na okay yung maintenance procedure niya, yun yung ginagawa ko. Bumili na rin, nag-unti-unti na rin ako ng gamit. Napanood nyo na po yun sa vlog ko na nag-change oil ako.
At pinakita ko po doon kung paano mag-change oil. Kasi mahal na po ngayon, 100 plus po pag may pa-change oil ka. Eh kung SUV sasakyan mo, mahal po. Eh bibili ka lang ng pag naka-sale yung synthetic oil, makakabili ka ng $35. Isa nga less than $30 pa pag naka-sale po sa Canadian Tire tsaka sa Walmart. So yun po, second hand muna. Pag sanay na kayo mag-drive, kasi for sure yan, sasabit kayo. Kasi ako, nangyari sa akin yun, sumabit ako sa hindi naman sa sasakyan sa wall nung dati kong pinagtatrabahuan. Parang mali yung calculation ko. Gamit ko yung Honda Civic, bagong driver pa dito sa Canada. So parang sinit na ni God din na mag second hand ka muna at masasabit yung sasakyan. Kasi hindi po may iwasan kasi lalo na pag first time kang magmamaneo dito sa Canada. Second hand muna para makapag-practice ka pa. At least meron kang at least mababa kahit paano yung insurance. Hindi ka magwo-worry sa repair. Kasi kung may tumama man, hindi ka manghihinayang dahil second hand siya. Maaaring pwede mo pang i-repair yun sa sarili mo kung handyman ka. Kasi ako pagka may mga gas-gas ako na nagaling. At saka may consider nyo rin po kung may parking spot kayo, lalo na sa Montreal, Toronto, yung malalaking city po. Mahirap po ang parking. Maliit kasi ang space nila yung sobrang daming ng populasyon, maliit ng ang kabahayan, yung size ng bahay, tas walang parking. Yung naranasan ko dati, yung bagong bili yung Nissan Rogue ko, nananahimik nakapark doon sa kalsada. Pagpapasok ko ng umaga, may yung sinadya na gas-gas na ganun, lalim. So tinatchapan ko yun, ni-reward ko. So marami ka pong ma-encounter na ganun yung kasi syempre bago, so makintab pa so hindi siguro natutuwang makitang ganun, may bagong sasakyan doon So marami rin pong dito paloko-loko yun, ginuhitan. So kung masakit sa'yo pag bagong ka pa lang, bagong bili mo yun, pero normal po dito yun. Minsan pag sa parking naman sa grocery, yung cart parang igagasgas dun sa sayad dun sa sasakyan. Kaya isang informasyon po sa inyo yun na dito posible mangyari. So maganda, second hand muna. Tapos bili ka ng bago pag ka na, gamay mo na yung mag-drive, gamay mo na mag-park, gamay mo nang mag-drive ng malayo, gamay mo na mag-drive sa city, sa busy area, para at least magkaroon ka ng bago, alam mo na, diba? So ganun po ngayon bili ka ng bago pagka okay ka na, pag kaya mo ng malakas na yung loob mo, kaya mo ng mag-drive, bili ka na ng bago. Tsaka pag okay na yung financial situation nyo, hindi yung babanat ko kayo na bibili ng bago, may plano po pala kayong bumili ng bahay. Kasi po malaki po yung pagka po malaki yung babayaran yung monthly or bi-weekly sa sasakyan, nakaka-apekto po yun pag bibili kayo ng house. Kasi utang po di ba, sa yung sasakyan. So pag malaki po yung bayarin nyo, kinakalculate po ng bangko yan kung magkano yung debt to tawag dun. Basta merong ratio po may pag sobrang laki ng utang nyo versus sa income ba, parang ganun po
medyo mahirapan po kayong mangutang ng mortgage para sa bahay nyo. Ngayon po, pag ready na kayong bumili ng sasakyan, ito po yung mga i-consider nyo, no? Siyempre tataas ang ang monthly or bi-weekly payments nyo. Di tulad po sa second hand, maaaring kaya nyong bayaran ng cash. Usually po ganun yung nakikita ko sa mga bagong dating po dito sa Canada. Bibili nila yung second hand na okay pa naman, mura po. Kasi kailangan mo ang sasakyan eh. Mura po yung insurance doon, mababa. Pag ready ka na, i-consider mo yung monthly payments mo. Tataas ang insurance mo kasi bago yun eh. Brand new na sasakyan. Tapos consider mo kung magre-research ka kung reliable ba yung sasakyan na bibilin mo. Pero kung gusto nyo talaga ng sure na reliable po, Toyota, Honda, yun ang ang bibilin nyo. Ngayon po ang Nissan mukhang okay na po, no? Sasakyan ko ilang magsa 7 years na, wala pong problema. Ako nagme-maintenance na. Kapapalit ko lang ng ng CVT fluid. At hanggang ngayon po, condition pa rin yun. Kung mapapansin nyo, iba po yung natin, sinadrive natin ngayon. Bumili po tayo ng Tesla. Bakit Tesla binili ko? Kasi malayo po yung dinadrive natin at gumagastos po ako ng 800. Kinalculate ko siya, binigyan ko ng 2 weeks study gamit ang Nissan Rogue bago ko nagdesisyon kumuha ng Tesla. Nagagastos ko po ay nasa $500. Nagastos ko po $500 po sa gasolina. Laki po na. Pwede ka na bumili ng hulugan na sasakyan. So sabi ko, it doesn't make sense na doon na pupunta yung yung pera na dapat sana So nag-isip agad ako ng alternative para masolusyonan yung problema. And sa pagre-research ko po, yun na-encounter natin ang Tesla. So actually nung nilaunch to noon, that was 10 years ago, mahal ang Tesla. Nasa 100 plus po ang isa. Pag bibili ka 100 over K, parang ganun. Ngayon binabaan na nila yung presyo at gumanda na po yung features niya at longer na yung range. Pag may time po tayo, ituturo ko kayo sa Tesla natin. Dito po nagagastos ko lang every day is $5 lang po to charge overnight sa bahay. Kumpara po sa $40 to $50 per day sa gasolina po sa Nissan Rogue. So parang ang nangyari, yung gasolina na ibabayad ko sana sa paggamit ko ng Nissan Rogue, yun yung ginagawa kong pambayad dito sa Tesla. Kaysa ma-burn yung money ko dahil sa pagpapagasolina ng Nissan Rogue, dahil nga sa layo po ng ating tinatakbo araw-araw, weekdays. Anyway, magiging 3 days on-site, 2 days on-site na ako by next year. After matapos yung training natin, malapit na. At mababawasan na rin yung driving time natin.
hindi na magiging 1 week. So yun po, kaya nag-decide po ako na I think mas practical na kumuha na lang ako ng Tesla. Meron po nga palang ano, no, 5,000 rebate sa Canada. Dati malaki, ngayon binabaan na nila eh. So pag bumili ka ng EV, merong 5,000 kang incentive na makukuha sa government. Automatic na nung kinaltas po sa akin, diniscountan na yung ano, yung price ng Tesla Model Y po yung kinuha natin. And sa more than 1 month na po na pagdadrive, 2 thumbs up po. Wala akong masabi kasi techie tayong tao, mahilig sa technology. Reliable, so far reliable po, wala akong problema. 1 month nakaka 8,000, 6,000 kilometers na mga takbo. At ang ano niya, speed niya pang sports car po. In 2 kilometers, take exit 239 on the right toward QC 344 Est, QC 148. Pagka tinatry nga namin yan, no, parang ano yung pakiramdam mo sa roller coaster, yung gaganong kabigla. Ganun kabilis. Tsaka ano siya, sulit siya po. Long range yung kinuha natin. Para nga po sa work natin. And so far po, sulit po. Laki na natitipid ko. In 1 month po, nasa 800 na po yata yung natipid ko. Dahil lang sa paggamit ko ng Tesla. Kumpara kung gagamitin ko yung gas car na Nissan Rogue. So pagka bumibili po ako ng isang bagay tulad ng sasakyan, nagko-compute mo ano po yun, matagal na computan yan, expenses, make sure na hindi kumbaga hindi magkakaproblema yung expenses ko, baka mag-negative ako every month, ganun. Kumbaga worth it ba, bakit ko bibilhin, ba't kailangan kong bilhin yun, ganun. Kumbaga worth it bang bilhin, ganun. May mga ano po, tas talagang kino-compute namin mag-asawa kung ano yung mga gastusin namin, kung kaya ba. Yun ang tanong lagi, kung kaya ba. Kung kaya bang bilhin o hindi kayang bilhin. Pag hindi kaya, edi next time, ganun po, no. Wag pong magpadalos-dalos. Kasi po ang nature po ng tao yung ano mag-show off, di ba? Sabi ko nga sa kaibigan ko binili ko yung Tesla kasi hindi para nakita ko kasi yung practicality niya na mas makakatipid ako. Yeah, maganda magkaroon ng ganito sasakyan, pero kung hindi naman kaya, di ba? Wag mo nang ipilit. Parang ganun yung ano ko. So, yun po, no. Sa akin naman po, yun lang po yung opinion ko. Iba-iba po kasi tayo ng kumbaga disposition sa buhay. Kung gugustuhin ko nga, parang katulad ako ni Kuya Puto, mangolekta rin ako ng sasakyan. Kasi mahilig din ako sa sasakyan. Gusto ko magkaroon ng Mustang, Mustang, gusto namin mag-asawa yun. Parang yung summer car mo, di ba? Pero hindi inano namin, mostly po practicality yung ginagawa namin kasi hindi pa po kami capable na maging ganun na yung gusto naming sasakyan. Si Kuya Puto nga, tamo, nangongolekta siya
ng sasakyan. Yung I think meron siyang yung nakita akong sasakyan siya doon na parang old model nga yun. Means hindi rin siya yung ano, siguro yung ginagamit lang nilang bago yung ginagamit nila, pero yung pang collection niya I think second hand yun. Nakita ko nga rin yung ano yun, yung Wrangler ba yun, yung white. Yung maganda rin yun. So yun, masarap po magkaroon ng sasakyan dito sa Canada, lalo na kung gagamitin mo sa ano, sa panghanap buhay mo, no? Pagpunta mo sa isang lugar, convenient po, yun yung tinatawag. Hindi siya luxury dito sa Canada, convenience po yung naibibigay ng may sasakyan sa Canada. Sa tingin lang po ng iba, no, sa Pilipinas, luxury dito. Hindi po kailangan mo ng sasakyan dito dahil sobrang laki po ng Canada. Mahirap po at hindi po, dahil sa sobrang laki, hindi kayang i-provide ng transport system ng Canada sa tao. Usually sa mga city lang po na malalaki, yung pinaka downtown area, yun, meron pong train, bus. Pero pag lumayo ka na ng ano, ng sentro ng downtown, limitan po, walang transport system doon. Kaya mostly po ng tao dito may sasakyan. Lalo na po mahirap kasi rin maghintay ng ano, dinanas ko yun 2 years pag winter. Ano, malamig po pag naglalakad, tapos In 300 meters, nalilate pa turn yung right ano, onto Chenale Boulevard. nalilate pa yung bus, yung metro, yung train. So pag na-late, so dagdag na naman sa ano, sa oras mo yun, ng paghihintay. So minsan po yung 15 minutes lang na drive, makakauwi ka na, umaabot po Now ng turn right onto Chenale Boulevard. isang oras mahigit. Diba, nasasayang. So yun po, no, sa akin po, sa opinion ko lang, pag bago pa lang, second hand muna. Magaganda po second hand dito. Kung ako yung tatanungin yun, magaganda po yung second hand. Bilhin nyo lang yung kahit medyo recent. Kung may pera po kayo, pag wala, okay lang din naman yung mga ano, 10 years old car. Basta makikita nyo po yun kung well maintained yung sasakyan. Basta well maintained, okay po yun. Kailangan meron kayong ano, kakilalang marunong tumingin ng sasakyan pag bibili po kayo ng second hand. Brand new, pagka kaya na po ng finances nyo, and make sure na hindi makaka-apekto yun sa pagkuha nyo ng mortgage para sa bago nyo pong bahay, pagbili nyo ng bahay. Yan po muna po, no, sa araw ng Martes. Dumidilim na. Ano pa lang, 4:30 pa lang yan. Maraming salamat po. God bless.